Okay, hello, good day sa iyo, Aquarius. So, ang pagbasa natin ngayon is para sa iyong Agosto, no? Titingnan natin ang feelings, actions, at intentions ng iyong persons. And gagamit din tayo ng mataro dito para makita natin ang iba pang career mo, finances, at sa iyong financial, no? Financial, yeah. Career, trabaho din, no? So, titignan natin. So, una titignan po natin ang persons, ang energy ng persons mo, energy ng persons ni Aquarius. So, maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pasupport po by liking and hyping po sa ating mga cellphone. Ayan. Thank you for everything. Someone's want to talk to you. No? May gusto makipag-usap sa'yo. Or may gusto kang kausapin. Gusto may makipag-interact sa'yo. Ito may takot sa abandonment. Persons na yan. Tell us more, Spirit Guide. Parang parehas kayong nasasaktan, parehas kayong may sama ng loob sa isa't isa. Baka gusto nyong pag-usapan, no? So tingnan nga natin kung anong feelings ng persons na to sa'yo. Feelings ng persons na to kay Aquarius. So tingnan natin ang feelings ng persons na to sa'yo, Aquarius, no? Death, transformations. Ayan. Patayin tatlo sa feelings. Page of Wands. And the Hermit. Ang kanyang intention. King of Wands. King of Pentacles. Three of Pentacles. Wheel of Fortune. Ang kanyang aksyon. Queen of Pentacles. Aba, power ano to, no? Power dynamic. Power couple. Three of Wands. At Nine of Cups. Aba, maganda nga. Pares kayong nagtitiisan dito actually, no? Kagaya na nakita natin. Pares kayo nag-aantayan ng message or tawag or call or email. One of you talagang gusto makipag-usap sa isa't isa. Natatakot din kayo magkalayo no? Parang you have a fear of abandonment din, Aquarius. And you mirror each other actually. Nakita natin parehas kayo nagkaroon ng introspection, nagninilay-nilay sa, no? Parang nire-realize kung bakit nagkaganyan ng relationship, no? Kung paano may babalik uli ang init ng yung relationship. Nakita natin may realizations. So, some of you dealing with Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo. Aries, Leo, Sagittarius, no? Ayan, yan, dyan kayo na. But this is any sign po, no? So may malaking pagbabago at transformations na mangyayari. Malino na may natapos o nagbago sa dating dynamic ninyong dalawa dito, no? Sabihin din natin, pwedeng nagkaroon ng reset o tuluyang pagbitiw sa mga lumang sitwasyon o gawin ninyo. Kaya nga siguro yan because of the realizations na nakikita natin dito or hermit. So wait po, nag-freeze tayo. Tuloy-tuloy ko lang din po, no? Ayan, nag-freeze tayo, no? Pasensya na.
So, nakikita natin dito, hindi ibig sabihin din ay katapusan yan, no? Dahil may death dito. Ibig sabihin, isang mahalagang transformations or transition phase kayo. Andi dito rin yung Page of Wands, parang muling pag-usbong, ang interest at curiosity ninyong dalawa rito dahil sa Page of Wands. Ito yung sabihin nating sa kabila ng mga pagbabagong nagaganap ng death. Kumbaga ito yung merong natitira pa ring spark, curiosity o sabihin natin sa kanya, no? Na curious pa rin siya sa'yo. Gusto niya mag-reach out or sabihin natin magpadala ng simpleng mensahe o subukan ng isang bagong approach sa'yo kagaya na nakita natin dito, his thinking, sa introspections niya. Actually, parehas kayo, no? Kumbaga, gusto niya sumubok ng ibang approach sa'yo kahit sa maliit o sabihin nating paunang paraan muna, no? Ito rin yung pagmuni-muni. Again, dalawang pagmumuni-muni na talagang may paghalong pagsisisi din. At talagang may self-reflections tayong nakita dito, no? So, ang The Hermit dito po, kumbaga, ito yung sabihin nating emotional na antas na nagno-no contact or medyo naglalaan siya ng distansya ngayon para mag-isip o inaayos niya ang kanyang sariling damdamin at hinahanap ang sagot kung ano ba talaga ang gusto niya bago gumawa ng malaking hakbang sa'yo, no? Pasensya na po at nagpipris tayo. Saglit ayusin ko lang po, no? Pasensya na, nagpipris. Ayan. Pero okay lang, napapakinggan nyo naman ang importante. Pag nag-freeze, tutuloy-tuloy ko lang, no? Importante makuha nyo ang mensahe. So, nakikita natin ang feelings niya sa'yo. Nagdaan siya sa malaking pagbabago, no? At sabihin din nating, especially sa nararamdaman niya sa'yo, no? Sa ngayon, nag-iisip siya na i-analyze, no? Nag-analyze siya sa malalim na paraan dahil sa hermit. Pero may patuloy na pagnanais at curiosity na sabayin natin subukan ang bago ninyong simula. Dahil nakita na din natin, mahal niyong isa't isa, parang kaya lang siguro pride din ito. Parehas, you're both waiting, pero at meron din kayong parehas na realization sa energy ng inyong love life. So pagdating naman sa kanyang intentions, Aquarius, ang kanyang intentions ngayon, seryosong pundasyon, no, at stability na ang gusto niya. So ang napakaliwanag dito ang kanyang intentions, kumbaga ito yung hindi niya pagmamadali, no? Gusto niyang maging pundasyon ng katatagan o security. At sabihin natin, maturity sa buhay mo, nais niyang ipakita na siya yung mapagkakatiwalaan mo. Yan yung pagbabagong nakikita natin. Ito rin yung Three of Pentacles, ito yung pakikipagtulungan. Gusto niya magkaroon kayo ng magandang komunikasyon o sabihin natin, uh, magtulungan kayo upang ayusin ang mga ugnayan ninyo. Kumbaga, handa siyang mag-effort dito at makipag-cooperate para bumuo ng isang solidong relationship, no? Pero siya yung maninindigan, siya, no? So, he will commit, hindi yung mabilisan na approach, kumbaga, mabagal na approach ang gagawin niya, parang slow but surely, pero siguradong may cooperation kayong dapat dalawa. So, ang pagtitiwala sa tadhana, ito yung wheel of fortune na sinasabi, no? Gusto niyang magkaroon kayo ng pagbuo ng connection talaga. At ito rin yung pagtitiwala sa tadhana at sabihin natin sa wheel of fortune, ito yung pagbabago. And this is also swerte, no? Maganda. Ang wheel of fortune, naniniwala siya may dahilan kung bakit nag-iikot ang gulong ang tadhana sa inyo. So, ang intention niya sa iyo yung magtiwala sa timing at sabihin natin sa akin ang magandang pagbabago upang muling maging positive ang takbo ng inyong sitwasyon o ng inyong relasyon. So, kung makikita mo rito, ang kanyang intentions is very solid, no? At grounded ang kanyang pakay. Gusto niyang mag-invest ng effort para sa'yo. Or sabihin natin, gusto niyang mag-invest ng stable at mature at matagumpay na relationship kasama ka ngayon. Wow, maganda pa na no? May growth kayo. So, nakikita mo naman ang kanyang action dito. Aquarius, Queen of Pentacles, and Three of Wands, and the Nine of Cups. Maganda to.
So, ang kanyang aksyon, ito yung magpapakita ng alaga at security, no? Magiging mas warm at very supportive siya dito sa kanyang because of the energy ng Queen of Pentacles at grounded ang kanyang ipapakitang action sa'yo. So ipaparamdam niya sa'yo na safe ka sa piling niya at handa siyang magbigay ng kaginhawahan o tulong. No, hindi lang kaginhawaan at tulong, no, pati wish fulfilled kanya. O sabihin natin, lahat gusto niyang ang next na action niya, kung ano yung pangarap mo, susuportahan ka niya, parang gano'n, no? Ito yung pagpaplano rin para sa hinaharap, ang Three of Wands. Hindi siya padalos-dalos actually kung titingnan natin ang kanyang intentions dito eh. Gusto niyang stability, no? Dahil sa King of Pentacles. So ito yung pagpaplano sa harapan, ang Three of Wands. Hindi siya padalos-dalos kundi titingnan siya kumbaga ito yung parang titingin siya ng pangmatagalang hinaharap or thinking about the future, no? Ito rin sabihin nating parang mag-iisip siya at gagawa ng hakbang para magbukas sa mga bagong opportunity o avenues para magkasama kayong dalawa. No, and this Nine of Cups, ito yung sabihin natin, kasiyahan at fulfillment. So, ang kanyang mga actions dito yung parang magdadala ng malaking kasiyahan at wish fulfillment. Gagawin niya ang mga bagay na makakapagpasaya sa inyong dalawa at magdudulot ng emotional satisfaction. So, magiging visible at sabihin natin, ramdam ang kanyang pagpapahalaga sa iyo dito. No, kumbaga mag-iisip siya ng advance para sa hinaharap habang nag-aalok ng security at kasiyahang matagal mo nang inaasahan. No? So, maganda naman. So, titingnan din natin, ito naman yung para sa mga single, gagamit tayo ng crystal mat dito. Para sa iyong career at financial, dagdagan din natin ang konti sa love life, no? Okay, sweet. Wow, talagang growth din, no? Mukhang parehas kayong in love sa isa't isa. Meron kayong devil energy dito, no? Inevitable ang panibago. Siguro may upheaval kang maasahan sa relationship o sa buong buhay mo, no? May malaking proseso at pagmumuni-muni na nangyayari din ngayon sa Hermit and Death, no? Kumbaga, pero ngunit yung kanyang huling intention sa iyo at actions ay sabihin natin patungo sa katatagan. No, kita mo may unity, kailangan nyo ng unity kagaya ng Three of Pentacles, makikita mo rin sa map dito. Kumbaga solid na pundasyon ang gusto ninyong i-build sa inyong relationship o siya, no? Ito rin yung sabihin natin, ang iniisip niyang plano, ito yung para patungo sa pagiging stable o katatagan, sabihin natin, at saka yung pagtutulungan ninyong dalawa at true happiness. Dahil King of Queens, King and Queens of Pentacles, no? Napakagandang energy ito para sa magbuo muli ng mas matibay na pundasyon. So asahan mo may reconciliations tayo makikita rito at muling pagbabalik at parang may rebirth kayo ng inyong relationship dito. No? Pagdating naman sa mga single, sabihin natin, sa single, kumbaga ang energy mo, sa mga single, no? May bago at very kapanapanabik na connections na maaring lumabas mula sa iyong social circle. At sabihin din natin, or it could be also online networking or sa mga gawaing may kinalaman sa iyong interes. So, hanapin mo Aquarius, ang isang taong nakakaunawa sa iyong kalayaan at intellect, no? So, sa mga taong in relationship naman, panahon nito ng mas malalim na sabihin natin pag-uunawa kung may mga nagdaang hindi pagkakaunawaan. Ayan nga, siguro nakakaranas kayo ng di maganda pagkakaunawaan ngayon dahil nga nakita natin dito medyo siguro nag-silent kayo, nag-broke silent kayo o no contact kayo. Pero may asahan mo may darating, no? So, especially ito yung sa mga nasa relationship, ito yung magkaroon kayo ng
na pag-unawa sa isa't isa kung may mga nagdaang hindi pagkakaunawan nga. So, ito yung dapat na komunikasyon is magiging honest at sabihin natin, open your heart sa isa't isa. Kung gusto niyo maayos ang relationship ninyo dahil there's a lot of potential. Nakita rin natin may pares kayo nagsa-self-introspections dito, no? So, magkaroon kayo ng bukas at tapat na pag-uusap ngayong buwan. Ito rin sabihin natin, magdudulot ito ng bagong upgrade or antas ng tiwala at pagkapit nyo sa isa't isa. This is about hindi na yung pataasan ng pride. Kasi siguro, kasi nakita natin, nag-aantayan kayo. Gusto nyo mag-usap eh. Mag-usap kayo. Ano pang di ba? Mag-usap kayo dahil huwag nyo nang tiisin ang inyong sarili. Dahil parehas yung pinahihirapan ang inyong sarili. No? So, punta naman tayo sa iyong career at sa trabaho, karera, innovation sa bagong idea, ang nararamdaman ko, ang iyong mga malikhaing idea at out of the box thinking actually, yung parang makakakuha ka ng pansin. No, maganda pa na ito para magsimula ng mga bagong proyekto din. No, kumaga i-let go na ang mga tingin mong hindi na nakakatulong sa iyo because of the tower here. Kumbaga, magbabago ang lahat, no? Mag-build ng panibago. Sabihin din natin, magandang panahon din to para magsimula ka ng mga bagong proyekto o i-set up ang iyong susunod na hakbang sa negosyo o trabaho. Or nakikita ko rin dito na merong collaborations din. Tayong nakikita, maraming collaborations o maraming gusto makipag-collaborate sa'yo, makipag-partner sa'yo. So, ang pakikipagtulungan din sa mga kapareho mong pananaw o teamwork or sabihin natin o network ay ito yung magbubukas ng pintuan ng tagumpay. No? Pagdating sa iyong finances at abundance dito, this is a smart decision sa iyo. May magagandang opportunity para sa pananalapi. Pero mahalagang suriin mo mabuti ang detalye. No? Mag-isip-isip ka, pag-isipan mo ng 3 beses bago ka mag-commit sa malaking gastusin or investment. Mukhang nagpaplano ka ng investment dito. Pagdating pa rin sa kaperahan, long-term planning, nakikita natin dito, magandang buwan ito para mag-set ng panibagong financial roadmap o mag-organisa ng isang budget para sa natitirang bahagi ng taon, no? Sa iyong well-being naman, energy, or sabihin natin sa iyong kalusugan at energy, ang iyong isip actually napaka-aktibo ngayon. Siguraduhin naglalaan ka ng oras para sa iyong mental rest. Iwasan ng overthinking, no, sa pamamagitan ng tamang oras sa pagtulog. Ayan din yung makakatulong din ang meditations. O pag-enjoy sa mga libangan mo rin. So make sure balansehin ang oras sa pakikihalubilo sa iba. At sabihin din natin sa mga personal space para mapanatili ang mataas na energy mo. So, ang pahiwatig para sa Agosto, ang inyong lakas ay nasa iyong pagiging authentic, no? Magtiwala sa iyong intuitions. At wag matakot na lumakad sa sarili mong landas, no? Ayan, napakaganda. Paingin naman po ng like and hype sa inyong mga cellphone and pa-share na rin po ang ating video. I do private reading, voice message reading. By schedule po ang ating private reading, no? Ang voice message din pag may emergency kayong gustong tanungin. Pasensya na po, matagal tayong hindi nakapag-upload, no? Ayan. So, maraming salamat po and God bless you. Ayan, Aquarius. At mag-comment po kayo. Ayan. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve?
In Har, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened, and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change,